Binabad ng lalaki ang sarili sa isang chemical potion. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pag-akyat ay may kakaibang pagbabago ang aking katawan. Kahit saan ako magpunta, kinakaagnasan ako ng potion. Sa gulat ay mabilis niyang binabad ang sarili sa bathtub. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may tubig pala sa bathtub kaya agad siyang gamulong. Bago ko pa maintindihan ang sitwasyon, mabilis ding naunat ang braso niya sa normal na bilis. Parang may gustong tumakas. Nang siya ay natakot at nalulula, biglang nakaramdam ng matinding sakit ang kanyang ulo. Tapos ang buhok niya ay madali niyang hinayla, at mabilis siyang tumayo at humarap sa salamin. Laking gulat niya sa kanyang mariingal na hitsura on the spot. Tapos parang may sisubog sa ulo niya. Sa isang segundo, mabilis na namamaga ang kanyang mga kalamnan sa dibdib. Napasigaw ang bata sa sakit, tuluyan na siyang nag-transform sa isang makapangyarihang halimaw. Nag-transform sa isang makapangyarihang halimaw. Nag-aalala akong takutin ang aking ina ng ganito. Kinailangan ng bata na tumakbo palabas ng bahay. Hindi niya alam na dahil pala dito, ang kanyang buhay ay nagbago ng husto. Noong gabing iyon, sa kalaliman ng gabi, ninakawan ng iilang mayayabang na tulisan ang isang pulis. Nang makitang hindi optimistiko ang sitwasyon, isang malakas na braso ang biglang itinapon. Maya-maya nawala ang gangster. 1 o 2 metrong taas ng halimaw ang direktang hinayla sila pataas. Ang halimaw na ito ay ang taong nahulog sa chemical potion. Upang parusahan ang mga thug na ito, naimpluwensyahan niya sila sa lugar. Tuluyan nang nawasak ang gangster group. Sa sandaling siya ay tumayo, ang binata ay nagsimula sa landas ng pagtataguyod ng mabuti at pag-aalis ng kasamaan. Hindi pumayag ang lalaki. Isinawsaw niya ang kamay ng gangster sa kawali. Para hindi makatakas ang kalaban, diretso niyang binaluktot ang bakal na tubo at inilak ito ng mahigpit. Desperado na nagmamakaawa ang halimaw na ito. Ngunit huli na ang lahat dahil hindi niya papakawalan ang sinumang masasamang tao. Gusto niyang umakyat at turuan ng leksyon ang kausap. Pero magpanggap lang pagkatapos ng ilang round. Hindi siya nasaktan. Hindi nagtagal, napatay lahat ang mga gangster na nagdudulot ng kaguluhan sa hotel. Bumagsak si Mr. Shai sa lupa. Pagkatapos ay mahinahon siyang pumunta sa practice room, nang walang sabi-sabi. Naglakad siya patungo sa isang batang gangster sa pagsasanay. Dalhin siya ng direkta sa lupain ng kaligayahan. Bagamat nag-aalala siyang baka makita ng iba ang kanyang takot, pinag-isipan pa rin niyang hinawakan ang kanyang mukha. Noong gabing nasa tabing kalsada si Shai, may nakasalubong na naman siyang gangster doon. Kinablat ng magnanakaw ang isang batang babae at gusto siyang ilayo sa pamamagitan ng puwersa. Nang makita ito ni Shai ay agad siyang nadismaya. Nagtaas ng ulo ang gangster. Nang makita ito, nagmamadaling lumabas ng sasakyan ang tulisan sa loob ng sasakyan at naghanda para turuan siya ng leksyon. Pagkatapos ng ilang round, nadiskubre nilang hindi pala siya ang kalaban nila. Hindi nagtagal, nawasak din ang lahat ng gangster sa sasakyan. Sa ganitong paraan, matagumpay na nailigtas ng lalaking ito ang babae. Pagkatapos ng pangyayaring ito, unti-unti siyang nahulog sa pakiramdam ng pagliligtas sa mga tao. Sa mga sumunod na araw, sa tuwing may mga mapanganib na pangyayari sa lungsod, siya ang unang hahakbang, tinutulungan pa nga ang matandang babae na tumawid sa kalsada. Noong araw na iyon, bigla niyang nadiskubre na may mga mambubuli pala sa isang babae. Si Mr. Shai ay humakbang pasulong, na tinatakot ang mga naroroon. Dahil dito, nakuha niya ang puso ng dalaga. Simula nang lumitaw ang dalaga ay lalo siyang naging motivated. Katatapos lang mamili ng matandang ito at gusto nang umuwi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang humakbang ang dalawang tulisan. Inihagis nila sa lupa ang mga binili ng matandang babae. Bago pa maintindihan ng matandang babae ang nangyayari, sinunggaban na siya ng masasamang tao at binugbog ang walang malay. Dirdiretsong nagmaneho at nagsimulang tumakbo palayo. Nang ang mga gangster ay nalubog sa saya at saya. Isang figura ang biglang lumitaw sa harapan nila at tumalon sa kotse. Nang makita ito, agad na tinapakan ng mga gangster ang gas at nagsimulang mag-perform. Sinubukan ng lalaki na buhatin ang bubong ng sasakyan, tumilapon sila. Ang hindi inaasahan ay hindi isang ordinaryong tao ang magnanakaw. Hinablat niya ang magnanakaw mula sa passenger side at itinapon sa kalsada. Saka sumakay sa kotse.
Bagamat mabilis na humingi ng awa ang astig na nagmamaneho ng sasakyan, huli na ang lahat. Tuluyan nang nawalan ng kontrol ang sasakyan at bumagsak ito. Sa susunod na segundo, nahulog ang kotse sa kalsada at isang malaking pagsabog ang naganap. Gayunpaman, nag-mutate siya sa oras na ito nang hindi nasaktan. Binuksan niya ang pinto, bumaba ng sasakyan at umalis. Akala ko gumagawa ng mabuti si Shai. Hindi na maglalakas loob ang mga magnanakaw sa susunod. Ngunit hindi nagtagal ay lumitaw ang halimaw. Sa lungsod ay nakakuha ng atensyon ng pulisya, upang hindi magdulot ng panik sa mga tao sa paligid. Nagpa siya ang pulisya na pakilyusin ang sandatahang lakas para arestuhin siya. Walang sabi-sabi, pinaandar niya ang tanker sa bundok. Naglunsad sila ng paghahanap kay Mr. Shai. Di nagtagal, ikinulong ng pulis si Shai sa isang tolda sa tuktok ng bundok. Kasunod ng utos ng commander, direktang itinutok ng mga pulis ang lahat ng baril sa tent. Ngunit sa sandaling ito, isa-isang tumayo ang mga taong niligtas ni Shai. Tumanggi silang barilin ka. Kinailangan ng mga pulis na ibaba ang kanilang mga baril. Ngunit sa oras na ito, binaril ng commander si Mr. Shai ng galit na galit. Pero hindi makakasakit ang bala niya. Bago pa makapag-react ang opisyal, galit na binawi ni Shai ang kanyang kamay. Dinala niya ang opisyal sa lupain ng kaligayahan. Nang makita ang opisyal na nakahandusay sa lupa na hindi kumikibo, lahat ng naroroon ay ngumiti ng maliwanag. Sa patoto ng lahat, si Shai at ang kanyang kasintahan ay namuhay ng masayang buhay. Gayunpaman, hindi pa rin nakakalimutan ni Shai ang kanyang orihinal na intensyon. Sa lungsod pa lang may kawalang katarungan. Magpapakita pa rin siya sa lalong madaling panahon. Hayaang maging mapayapa ang mga bundok at ilog at ligtas ang mundo. Sana protektahan ng lahat ang lungsod sa paligid nila. Dadalhin ka namin sa mundo ng sinehan.